Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kaibigan sa buong mundo ngayon. Sa araw na ito ay patuloy nating palaguin ang ating mga pananampalataya sa kaalaman ni Kristo na napaka-blessed, napaka-swerte ng henerasyon, ang huling henerasyon, sapagkat very definite ang instruction ng Panginoon. You know, the ending has a very clear indications. Hindi yung mahirap yung nasa gitna ka, whether you are really feeling kung patapos na ba. Pero ang patapos na henerasyon ay napakalinaw, kapatid. Sapagkat Christ, closing prescription, ay kanyang ibinigay. Yung prescription niya kung ano ang mangyari sa planet Earth, mga kaibigan. Yung the science of today. Yung prescription na isang technical term na ginamit lang ng mga medical doctors. Kasi pag lahat tayo, pag pumunta tayo sa mga doctors, clinic, magpa-check up ka, ay bibigyan ka ng prescription sa iyong karamdaman. Si Kristo ay mayroong description. Meron siyang diagnosis sa last generation. Ang diagnosis niya, mga kapatid, lahat tayo, walang pili. Nagkaroon tayo ng isang pakiramdam, no? Self-induced belief na sinasabi ni Kristo na, "Thou hast said to yourself that you are rich and in need of nothing." That's according to Revelation 3 in the island. So yung pagkasabi ng Panginoon na yan ay isang description yan para sa lahat. Lahat ng tao. Lahat ng mga anak niya. He was particularly referring to his people. In a church that we claim to be the last church because in the narrative of God's story and God's prescription, the last church, the seventh church, ay Laodicea. Sinabi, "Thou hast said to yourself, you're rich and in need of nothing." Maraming pagkakataon na unknowingly ma-express natin ito. Sometimes, pag nakakita tayo ng isang ordinaryo o someone na medyo mababa sa kanyang edukasyong nakamit, minsan may mga masasabi siya ng mga bagay, pero mahirap tanggapin. Because nandoon na sa atin yun, yung tinatawag, rich and in need of nothing. Because we always qualify. Kino-qualify natin yung mga bagay dahil sa kultura na ating nakamit. Alam mo yung kultura ng edukasyon, yung self-sufficiency because of what has been set up by the world, yung tinatawag natin world's education. Pero ang Panginoon, siya mismo ang nag-engage. Nang sinabi niya na daw as rich and in need of nothing, nagbigay siya ng solusyon. Kasi itong diagnosis na itong sakit na ito ay talagang sakit na mahirap gamutin. Walang makagamot, kapatid. Alam mo bakit mahirap gamutin? Isipin mo, in need of nothing. Napakahirap noon. So, there's no chance at all that he will submit himself for healing. Kasi in need of nothing. Wala talaga siyang submission for healing. Walang opportunity yung isang ordinaryong mensahe na makarating doon sa puso ng mga tao na nag-iisip na sila na ang nakakaalam ng katotohanan. Grabe ang kapaibigan at kapatid. So, God provided us the prescription. Sa atin, bilang mga Seventh-day Adventist, okay, naranasan natin yung 27 fundamental beliefs. 27. Pero paano masasabi na aktibo ang langit para sa paglago ng ating kaalaman? Kasi sinabi ng Biblia na pag hindi nalago ang ating kaalaman, ay wala tayong mapapala. We will surely fall, according to 2 Peter chapter 3, verse 17.
lest you fall from your strong position. So nakita natin na ang isang iglesia ay lumago sapagkat mayroong itinuro ang Panginoon, ibinigay ang Panginoon. Anong tawag noon? Isang teachings, doktrina, na it's a timely gift to the church because it comes right on time sa ating last generation. Alam niyo ba kung ano ang 28 na fundamental belief? Nang marami akong naitanong, marami tayong mga group or mga discussions. Pag natanong, ano ba ang 28 fundamental belief? Nahirapan silang sagutin kung ano yun. So, kailangan natin talagang i-engage, no? You have to grow. Because sa ating mga engagement sa iba't ibang mga lugar, talagang napakahirap. Nakalimutan ba o hindi lang na-emphasize yung 28 fundamental belief. Ang mahirap pa noon, ang itanong natin, kailan lang na-introduce yun? In what particular year that this 28 fundamental belief had been introduced to us? So the 28 fundamental belief is growing in Christ or growing in grace. Growing in grace in the knowledge of Him. Growing in Christ. It was only recently in our time, in 2006, my beloved friends, that the 20, just recently. Because it will just give us an inspiration, a ground, a foundational truth that we are the last generation. The last church. Because we used to claim the Laodicea is the last church. Kaya sabi talaga ni Peter, Peter, the book of 2 Peter, has been recognized by most theologians of the world. Most theologians of different denominations. That the most exhaustive book that talks about the ending of the story of redemption is the 2 Peter. Well, for us, we are not to wonder because Peter was one of the closest disciples of Christ. He was one of those four when Christ delivered his apocalyptic presentations of his coming. So in 2 Peter chapter 3, verse 18, it says, "But grow in grace and in the knowledge of the Lord and our Savior Jesus Christ." There is a point of Savior. The salvific act, the salvific knowledge, Savior, Jesus Christ. We have to grow in grace and in the knowledge of our Lord. Because it's only the Lord and Christ, our Savior, who can give us the right instruction for the right time. Kaya si Jesus Christ, nang matapos niyang ibinigay yung pinaka-apocalyptic na mensahe na doon binigay niya kay Daniel sa river ng Olay at Hiddekel. Si Daniel talaga ang binigyan niya kasi pagkat si Daniel, siya lang ang tao na mayroong engagement sa socio-political dynamics of the world. Sinabi ni Jesus Christ, knowledge shall increase. Ano yung sabihin ng promise ni Jesus Christ na knowledge shall increase? Ang knowledge, it doesn't increase. It doesn't talk about on the increase of industrial revolutions. The increase. It's all about knowledge that will lead us to eternity. It will lead a knowledge that will prepare us. Knowledge that will ground us to know the right time. Tamang panahon ng mundo na ating kinabilangan. Inasmuch that it was given by Christ to Daniel at the river and Olay as substantial manifestations of a physical truth na apocalyptic. Sapagkat iyan lang ang chapter sa Bible na gumamit ng time of the end. Et kes in Hebrew. You can refer this one to the dissertations of Gerald Fendel, who is the chairman of the Biblical Research Institute of the General Conference. Yung kanyang dissertation book, no? Time of the end. So knowledge shall increase. After God provided to Daniel the closing, pangwakas na kaganapan.
It is about the knowledge about His instruction for redemption. Instruction to be undefiled, not to be fornicated. Napaka-linaw kasi yung fornication at defiling talaga starts in the mind. So, kailangan natin makuha because in the next episode, maintindihan natin kung paano yung defiling at fornication movement nagkaawat. What a blessed Lord. We have to be happy. We have to be, kailangan natin pasalamatan ng Panginoon sa knowledge na binigay niya. Kaya when you talk about knowledge na growing in grace, nandoon talaga sinabi ni Hosea. No? Si Hosea was also a symbol because he was the last prophet before Jerusalem was destroyed. So the destruction of Jerusalem was simply because there was an instruction, there was a prophetic injunction na dapat kayong umalis because the temple will be destroyed. Pero hindi sila. Kaya sabi ni Hosea, my people are destroyed. Hosea used a possessive pronoun, my people. Sana people are destroyed. Hindi, linagyan niyo talaga ng my people. It is a prescriptive intent describing the relationship, the connectivity of one that spoken and to the one that received it. My people are destroyed for lack of knowledge. Lack of knowledge. Why? Yeah, lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge. Kaya sabi, mahirap talaga kapatid. Pairalin yung Revelation 3 na in need of nothing. And then there is blindness. Kasi the rejection, the chances of rejection is very strong. Very, very strong. Kaya we are blessed sa last generations na time again, Peter said in chapter 1 verse 12, and he said, wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance. Hindi siya nagpabaya. Talagang palagi niyang pinaalaala sa atin. Of these things, though you know them, alam niyo na ito. Ano yung ibig sabihin na you know them? Because all time, God has been giving prophetic injunctions. After the fall, He gave us the first pronounced promise, a prophecy in Genesis 3:15. At sinabi niya sa Peter that be established in the present truth. Ano ba yung established? Alam mo ba, kaibigan, kapatid, na nawasak, na hati-hati ang Seventh-day Adventist Church dahil lang sa isang lingwahe. Words, yung present truth. Maraming offshoots, maraming reform, because ito lang ang text sa Bible na may present truth, pero napakaraming claimants. Mga claimants na ito ang present truth, kayo wala kayong present truth. Grabe sa Mindanao. Wala siyang, ngayon ko lang naramdaman, ngayon, alam ko na ang present truth. Ano ang present truth? O ang present truth pala, yung ibig sabihin, atakihin ang iglesia, i-announce, i-pronounce ang mga nagbubulakbol o mga nag-apostatize o mga leaders na been victims of corruptions. Attacking na ito ang mga leaders, mga Jesuits, kung ano-ano mga sinasabi. When you keep on attacking, will it establish your faith? Kasi ang sinabi ni Peter, established in the present truth. You will be established because you are in a movement. Kaya puntahan natin yung meaning ng established sa Hebrew, estereso. Estereso is defined by the strong concordance to set fast. That is, literally, to turn resolutely in a certain direction or to confirm. Establish, steadfastly set, strengthen. You've been focused, strengthened. So, strengthen in Christ. Steadfastly set that you will stand. Na hindi kayo maanod, hindi kayo madala, kapatid. Kaya tingnan natin, yung be established in the present truth, puntahan mo ang Hebrew niyan, establishment,
strengthened. Steadfastly set. Tapos ang salitang present, in Hebrew, ginamit niya na that is, or at hand, or active, existing. Tapos, napakaganda kapatid, kaibigan. Kasi ang Greek word na ginamit sa truth is aletheia. Yan din ang ginamit ni Kristo sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. The truth means aletheia, Christ. So in other words, be strengthened in Christ at hand. Words. Be strengthened in Christ in His at hand words. Na maging malakas ka kay Kristo sa Kanyang salita na maaktibo at existing na mga kaganapan. Kay Christ's righteousness is only because hawak natin, isinabuhay natin yung Kanyang sinasabi. We are in His time. We are in His Word. We are in His Word. Tawag yan. Kaya yung be established in the present truth. Ano yung present truth niya? So you have always to go to science. What is science? Ano yung kaganapan? Present truth. Ano yung present truth sa panahon ni Martin Luther? Ano ang present truth sa panahon ng 1844? It is all written. So may nakasulat ba tungkol sa truth natin 2019? So kung mag-claim man tayo ng salitang present truth, and trying to discredit others because kailangan mo natin tingnan kung yung present truth ba natin ay yun ba ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa kaganapan na nangyari sa mundo natin ngayon? Is it the science of today? Kung yan ang science of today, yung truth na present ba yan sa politics, sa economics, sa kultura? Nag-describe ba yan ng global politics, global economics, or global culture? What is culture? Way of life. Sa Time Magazine ngayon, hindi naman natin pwedeng ipagkailan na yan ang katotohanan. The New Roman Time Magazine. Pagbasahin mo yan, hindi mo naintindihan na yung akdang panahon na babalik. Buenos días, hermanos, hermanas, hermanos. Friends. To all our friends around the world. Even all Christians. Good day to all our friends around the world.